Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Yes, magandang hapon po mga katambayers. Ako po ito, si Attorney Nick. At samahan niyo po sana ako ngayon isang oras dito sa DWIZ Tambayan Program. On behalf of Attorney Trixie, na sa ngayon ay may inaasikasong mahalagang bagay, at kay si Attorney Ahmed, and also of course ang bokla ng bayan, Drew Olivar, na wala rin po ngayon. Solong-solo ko na naman po ngayon. Tax Wednesday po tayo para sa mga nakikinig na mga kaibigan ho natin, katambay, kasosyo, all over the world. Mapapanood niyo po at mapapakinggan ngayong Wednesday, Ash Wednesday, kami sa website na dwiz882am.com. I-download niyo rin po ang DWIZ app sa iOS at Android phones ninyo. Hanapin lang po ang DWIZ 882. Live din po kami sa FB, Facebook via DWIZ 882 page. May hotline po kami 470-1750 hanggang 54. Ulitin ko po yun, 470-1750 hanggang 54. O kaya mag-text lang po sa 0918-350-2378. So, ayan, tayo po ngayon ay tungkol sa usapang buwis. But before that po, nais ko pong pasalamatan yung isang katambay ho natin na bumisita ngayon. Maraming salamat po kay Miss Lourdes Placido Santos or Odeng, straight from Australia. At maraming salamat po sa pasalubong niyang binigay sa akin. Ito po yun. Kakatuwa naman po. Ayan. So, maraming salamat, Miss Lourdes Placido Santos. Meron din po siyang mga pasalubong kina Drew, Attorney Trixie at Attorney Ahmed. Gusto ko sana solohin eh. Kasi wala sila, di ba? Paghatian na lang namin dito ni Kuya Winner eh. Sige, di ba? Hatian na lang natin, atin na lang. Hindi, pero yun po. Makakarating po sa kanila. So maraming salamat po ulit, Miss Lourdes, at yung mga katambay ho natin at kasosyo na gustong magbigay rin, ay tumatanggap po kami. Joke lang po, no? Makinig lang po kayo dito dahil ngayon po ay Tax Wednesday. Usapang buwis at negosyo. Ayan. Okay. Ito pong tungkol sa ating mga kabuwisan. Hatiin natin ang programa natin sa dalawa. Yung first 30 minutes natin will be dealing with yung sinasabi nating bagong yung tungkol sa Tax 101. Okay, kasi marami po tayong mga katambay ang nagtatanong tungkol sa mga buwis nila bilang individual. Ibig sabihin kung ikaw ay isang nagtatrabaho dito sa Pilipinas o kaya kung ikaw ay merong negosyo na itinayo sa Pilipinas, lalo na yung para sa mga OFWs natin, ano-ano ba yung mga taxes na binabayaran natin? Marami yan. Marami kasing mga nagme-mensahe sa akin. Kaya naisipan ko na ngayong araw na ito ay pag-usapan natin yung basics ng taxation para alam ng lahat ano ba itong mga kailangan bayaran natin. Kasi marami pa rin mga nalilito or nagtatanong, ang dami daw nilang binabayarang mga buwis. So kailangan explain natin itong maigi. Okay. Batiin ko lang po si Jennifer De Asis from Iligan City. Hi po. Si John Digno Rojas watching from Dubai. Yes. Maraming salamat. Nakikinig po kayo. Si Vinny, sasamahan ka. Maraming salamat, Vinny. Kasi po mag-isa ako ngayon. Si Jarmig, okay. Jim Kaole. Bonjour, siguro taga-France ito. Si Len Denny. Gina Pableo Monsi. Home alone ulit. Yes po, home alone ako. Pero not alone kasi kasama ko po kayo. Mga katambay. Finding Fiona. Hello, Finding Fiona. Ethan Magtuba. Yes, hi, happy nice Wednesday. Ni hao from China. Maria Lepiten Fulterer. Vinny again. Of course, si Madam Annie Gatchalian Agni. Okay. Yes,
si Edmund Baquiras, Danny Flores, ang dami po ninyo, sana mabasa ko lahat, ano? From Cyprus, si Sara Tordera, Marichu Basayan, Grace Fredeluces, ang bilis ko kasi, mamimiss out ko sa dami, no? Pero i-like lang nyo ng i-like itong tambayan at saka i-share nyo lang po ng i-share para mas maraming makaalam sa katotohanan na sinasabi natin na hindi nyo po maririnig sa ibang estasyon dahil po yung iba ay bayaran o kaya binayaran, di ba? Totoo naman po yun kasi kapag ikaw ay matino ang pag-iisip mo, alamin mo dapat yung katotohanan kasi buhay natin ito, nakasalalay dito, buhay ng mga anak at mga apo natin, okay? So ngayon, pag-usapan muna natin ang tungkol sa buwis. Tax 101 tayo. Okay. Alam niyo po, pag-usapan natin yung paano ba tinataksan nga tayo, mga individuals. Individuals lang huwag muna tayo pumunta sa mga korporasyon kasi yan ay topic ng Train 2. Sa Train 1 muna tayo kasi marami nga nagtatanong ng mga katambay. Okay. Alam niyo sa ating tax code o yung batas tungkol sa mga buwis, pag tinataksa ng isang individual, isang tao, okay, depende kung yung tao na yon ay residente ng Pilipinas o hindi siya residente ng Pilipinas. Okay. Pagka siya ay residente ng Pilipinas, iba yung paano siya i-tax o buwisan, iba rin paano bubuwisan ang isang hindi nakatira dito sa Pilipinas. Lalo na yung mga OFWs natin. Paano malalaman? Okay, pagkakalahati ng taon, sila ay nasa ibang bansa. Okay? At least kalahati ng taon, okay, sila ay considered OFWs kahit na wala silang trabaho doon or may trabaho sila, OFW sila, no? Non-resident Filipino sila. Kasi nga mga Pinoy naman sila non-resident nga lang kasi wala nga sa Pilipinas. Iba ang pagbubuwis sa kanila. Binubuwisan lang sila ng bansa natin pag sila ay merong kinikita dito sa bansa natin. Okay, yung kinikita nila sa ibang bansa, kunyari ito mga katambay natin na taga Cyprus, taga US, taga Dubai, meron silang kinikita doon. Okay, yung kinikita na doon ay binubuwisan ng mga bansa doon. Hindi sila binubuwisan dito kasi non-resident sila na Filipinos o Pinoy na non-resident wala sa Pilipinas. So kung ano yung binabayaran nilang buwis sa ibang bansa, doon lang yon. Hindi pinapakialaman ng Pilipinas yon. Okay? Ang pakikialaman lang ng Pilipinas, yung jurisdiction ng Pilipinas. Ibig sabihin, meron bang kinikita itong Pinoy na ito na nasa Dubai? Meron ba siyang kinikita sa Pilipinas? Pag sinabing meron, di yun ang bubuwisan sa Pilipinas. Okay? So yun po. Kumbaga, ang tawag dyan sa tax code natin ay tax within. Ibig sabihin, within the Philippines, inside the Philippines. Pagka naman yung kinikita nila sa labas ng bansa natin, without o kaya outside the Philippines. Kaya nga sa tax code nakalagay within or without the Philippines. So, ang mga non-resident na Pinoy, mga Pinoy na wala dito sa Pilipinas ng mahigit sa kalahating taon, okay? More than 365 days. Pag dinivide nyo yan by 2, yung kalahati nun, pag more than that, sila ay considered non-resident Pinoys. Okay, pagka mga non-resident Pinoy sila, ang income tax nila or imbuwis nila sa kanilang kinikita ay kapag dito lang nila nanggagaling sa Pilipinas. Okay? Pero kapag kayo ay resident Pinoy, ibig sabihin Pinoy kayo at dito kayo sa Pilipinas nakatira, ang buwis ninyo ay sa lahat ng sources. Ibig sabihin within and without. So kung kayo ay kumikita sa Pilipinas, meron kayo ritong negosyo or kayo ay empleyado, okay, may buwis kayo sa Pilipinas kasi nasa loob kayo ng Philippine Taxing Jurisdiction ng Pilipinas. Kapag kayo ay nasa Pilipinas nga, Pinoy kayo, at meron kayong kunyari shares of stock sa US, okay? At nagkaroon ng dividends yun, so kumita sa abroad, sa US. May buwis pa rin yun sa Pilipinas. Bakit? Kasi una, kayo ay Pinoy. Pangalawa, nasa Pilipinas kayo. Kahit na ba yung inyong kinita ay nasa ibang bansa. So nakita nyo yung kaibahan, ano? Kapag kayo ay Pinoy at nakatira kayo sa Pilipinas, kayo ay bubuwisan dito sa Pilipinas sa lahat-lahat ng inyong mga kinita sa buong mundo. Pero kapag kayo naman ay Pinoy nga, pero nakatira naman sa ibang bansa ng mahigit sa kalahating taon,
considered kayo non-resident Filipinos. At pag kayo ay non-resident Filipinos, kayo ay bubuwisan lamang ng Pilipinas sa kinyong kinikita dito lamang sa Pilipinas. At hindi pinapakialaman ng Pilipinas ang kita ninyo sa ibang bansa. Kaya nga, etong example, halimbawa natin si Miss Rose Fontanes, 'di ba, yung nanalo sa Israel. Siya ay matagal ng OFW, so nagbabayad siya ng buwis sa Israel. Ngayon, nanalo siya, 'di ba, dun sa isang singing competition. I think Idol something yata 'yon. Basta 'yon, nanalo siya, no? Nanalo siya. So meron siyang cash prize. So ang laki noon, 'di ba? Hindi pwedeng taksan ng Pilipinas 'yon kasi nga doon siya sa ibang bansa nakatira. Doon siya OFW, doon lahat 'yon eh. Kaya tataksan siya ng Israel. Okay? Kasi nga non-resident Filipino siya. Okay? Si Sir Manny Pacquiao, si Senator Manny Pacquiao naman, iba. Kasi si Senator Manny Pacquiao ay Filipino pero resident ng Pilipinas. So siya ay tinatawag nating resident Filipino. Okay? Since resident Filipino siya, lahat ng kikitain niya sa loob ng Pilipinas at sa labas ng Pilipinas ay bubuwisan sa Pilipinas. Kaya nung siya ay nanalo sa abroad, sa boxing, di ba? Yung kanyang kinita doon ay may buwis sa Pilipinas. Okay? Sabihin na natin, may bayad din siya ng buwis doon. Yes, may bayad din siya. Okay? Yung binayad niya doon na buwis ay pwedeng ibawas sa binayad na niya dito. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na tax treaties o yung mga tax conventions. Ibig sabihin, agreement ito. Pinagkasunduan ng bansang Pilipinas at saka bansang Amerika. Right now, 50 plus ang mga tax treaties natin sa iba't ibang bansa. Okay? So may pagkakasunduan na kapag ikaw ay Pinoy at ikaw ay binuwisan sa abroad, sa US for example, yung binayad mo doong buwis ay parang considered bayad na rin sa Pilipinas. So kung ano yung dito sa Pilipinas, hindi ka na kailangan magbayad ng tax kasi nga ang layunin ng tax treaty ay para maiwasan ang tinatawag na double taxation. Para hindi nga naman dalawang beses ka magbabayad ng buwis. So pag nagbayad ka sa US, hindi ka na kailangan magbayad dito sa Pilipinas. Okay? Although ire-report mo pa rin siya na kumita ka sa abroad kasi kailangan sa ating mga tinatawag na income tax returns o yung form na sinasabi natin sa BIR, ilalagay mo lahat talaga ng iyong kinita, legal man o illegal, kailangan ilagay. So yung si Senator Manny Pacquiao nung nanalo siya sa abroad, ayan, siya ay bubuwisan sa lahat ng kanyang kinita. Kaya lang, kailangan patunayan niya na nagbayad na siya ng buwis sa ibang bansa para hindi na siya magbayad pa sa Pilipinas. Kaya lang, may requirements nga ang BIR natin, Department of Finance. Kasi ang BIR under ng Department of Finance, may revenue regulations o yung mga kautusan ng Department of Finance. At ang isa doon, pinakamahalaga, ay magsumite siya ng mga dokumento niya sa Pilipinas na galing sa US. At kailangan consularized. Ibig sabihin ng consularized, kailangan natatakan yan na ng State of Affairs nila. Okay, Secretary of Affairs nila na siya ay nagbayad na. Alam niyo, nakakita na ako niyan isang dokumento yan na legal paper. Yung parang mga diploma, ganun ang itsura. May ribbon siya na pula. Okay? Tapos sign doon yung affairs sa Secretary of dati si Hillary Clinton Yung asawa ng President ng Amerika si President Bill Clinton, yung asawa niya si Hillary Clinton. Lagi ko nakikita yung pirma niya. Okay? So, tapos ayan ay ipipresenta mo sa Philippine Embassy. So, may consular office tayo doon. Tapos yung consular office tataka na okay, nagbayad ka na para at least meron kang pruweba. Ang problema siguro nangyari noon kay Senator Manny Pacquiao, baka nagpresenta lang siya ng mga Xerox copies. Hindi po pwede yun. Oo, kasi nasa regulations na kailangan i-prove mo by having your documents consularized. Kaya nakita nyo yung kaibahan, Ulitin natin, kapag kayo ay Pilipino na nakatira sa Pilipinas, resident kayo ng Pilipinas more than half of the year, kayo ay bubuwisan sa lahat-lahat ng inyong kinita sa iba't ibang bansa, sa Pilipinas, lahat yan bubuwisan dito sa Pilipinas. Maliban na lang kung nakapagbayad na kayo ng buwis sa ibang bansa at kayo ay magsasumite ng mga dokumento na nagsasabing nakapagbayad na kayo under mga tax treaties natin. Okay? Kapag kayo naman ay wala sa Pilipinas, OFW, seaman, ganyan, o domestic helper sa ibang bansa, ang dami natin mga kaibigan, mga katambay natin, kasosyo natin na nasa ibang bansa, sila ay bubuwisan lamang sa ibang bansa, wala dito sa Pilipinas. Ngayon, bakit ito natin naisabi ito? Mahalaga po itong konseptong ito dahil magkaiba po ang pagbubuwis nilang dalawa.
hindi sila pareho. Kapag kayo ay resident Filipino at saka non-resident Filipino, magkaiba. Okay? Ngayon, i-link natin to, i-connecta natin ito sa ating taxation. Okay? Train 1. Alam niyo po kasi marami nagtatanong, may mga nagsasabi nga mga oppositionists, ayan, oo. Mga sumasalungat na nagsasabi na pahirap daw sa mahihirap ang Train 1. Yun po ay kalokohan, maling-mali po yun. Doon po ako nag-iinit ang ulo kasi talagang ang kakapal ng mukha dahil una, hindi naman sila lumilitaw sa Kongreso nung Train 1. Alam ko kasi nandun ako eh. Okay? Sa mga hearings, hindi sila lumilitaw. Tapos ngayon nagsasalita sila, parang alam na alam nila. Pangalawa, maski sa tax practice, hindi ko sila nakikita sa BIR. Ni anino nila, hindi ko nakikitang gumagala-gala doon. Tapos biglang magsasalita sila, parang ang dami nilang alam, di ba? So doon ako nagtataka, parang ang kakapal ng muka. Kaya ito ngayon, ipapaliwanag natin bakit hindi pahirap sa mahihirap ang Train 1. Okay. So magbibigay tayo ng explanation muna. Alam niyo nung araw kasi ang pagbubuwis ng mga income, okay? Sabihin natin income tax, okay, ng mga individuals. Meron tayong tinatawag na schedule. Pag sinabing schedule, table 'yan. Yung naka-enumerate diyan yung mga kinikita mo. Ibig sabihin, kung ikaw nakalagay doon sa tax table, 2 columns yun eh, dalawang hanay. Kapag ikaw, like example, hindi kumikita ng lagpas sa, sabihin natin, hindi lumalagpas ng 10,000 for example, 0 ang iyong babayaran na tax. Pag lumagpas ka na ng 10,000 pero hindi ka naman lumagpas ng 20,000, okay, may babayaran ka, sabihin natin 2%, okay, nung sobra. So habang lumalaki ang iyong kita, lalaki din ang iyong buwis. Okay? Yan nung araw yan. Okay? Kaya lang, alam nyo, marami nang kapansin. Kasi ano pa to 1997 pa. Biro nyo ilang taon na, di ba? Dekada na, no? Dekada. So, ang dami nakapansin na luma na yung batas, hindi na nasasagot ngayon. Kasi, at saka marami palang nag-comment at nagre-reklamo, bakit mas malaki ang buwis ng mga ordinaryong empleyado kaysa sa mga may negosyo. Di ba? Hindi makatarungan yun, di ba? Yung mga may negosyo, adilit ang binabayaran na buwis. Pero yung mga empleyado, kaltas ang laki, di ba? Laki ng kinakaltas. So, ang take home pay nila, ang liit-liit na lang. Tapos kung ikaw naman may mga iba na kakaroon ng maliliit na negosyo, hindi naman nagbabayad ng tax. So, lalong naiinis sa mga empleyado kasi sila bayad ng bayad. Kasi wala silang ligtas eh. Pag sila sumweldo, kinaltas na yung kanilang taxes doon. Pero yung mga nagnenegosyo, let's say may sari-sari store or merong ibang negosyo, bakery shop, hindi nagbabayad ng tamang buwis o may mga hardware, di ba? So, naiinis, so magulo. Tuloy napansin ng Department of Finance na bakit ganun ang nangyayari. So, tinignan nila yung problema. Sabi nila, una, napansin nila na magulo nga yung tax system natin. Ang daming forms. Tapos, ang haba pa ng mga forms. Yung mga fina-file na mga papeles sa BIR, ang haba. So, sabi nila, teka, ayusin nga natin ito. Pangalawa, gawin nating yung pagpantayin na natin sila para wala nang away. So, anong ginawa noon? Nitong Train 1, okay, pinalitan yung tax table or yung tax schedule. Imbis na 7 ang layers, okay, ginawang 6 na lang yung layers. So, kapag ikaw ay pag ikaw ay kumikita ng hindi lagpas sa 250,000, 250, no? 250,000, wala kang babayarang buwis, 0. Okay? Pag lumagpas ka naman ng 250,000 pero hindi ka lumagpas ng 400,000 yung kita mo, magbabayad ka 20% ng sobra sa 250,000. Bakit ganon? Kasi yung 250 nga 0 eh. Pag lumagpas ka doon, yun lang yung may buwis, pero 20%. So, kunyari, ang kinita mo ay 300,000 sa isang taon, ha? 300,000. Yung 250,000 noon, 0. Walang kang mabayarang taxes. Yung sobra noon, 50. Kasi nga, 300,000 minus 250,000, 50,000. Yung 50,000, may buwis. Ang buwis niyan, 20% niyan. So, 20% times 50,000. Yun lang yung babayaran mo, okay? Ngayon, habang tumataas yung iyong kinikita, mas mataas din ang iyong babayarang taxes. Kaya 6 layers. At ang pinakamalaking babayaran kapag ikaw ay kumikita na ng higit sa 8 milyon piso sa isang taon. So pag 8 million pesos ang iyong kikitain sa more than 8 million pesos sa isang taon, ang babayaran mo 2,410,000 plus
35% ng sosobra sa 8 million. Okay? So, kung ikaw ay kumikita ng 10 million, o di magbabayad ka muna ng 2,400,000 plus 35% nung sobra ng 10 million sa 8 million, which is 2 million, di ba? So, yung 2 million times 35%. So, ang babayaran mo, 2,410,000 plus yung 35% nung 2 million. Ganon. So, ang napansin dito ng Senado at sa Kongreso, na pag mas malaki ang kita mo, mas malaki ang buwis mo. Yan ay based or base sa ability to pay. Which is tama nga naman, di ba? Kung maliit lang ang iyong kita, dapat maliit lang naman ang kukunin sa'yo na buwis. Kung napakalaki naman ang kita mo, makatarungan lang na mas malaki ang bayaran mo. Okay? Kahit na ba ikaw ay hindi gumagamit talaga ng kalsada, abroad ka ng abroad, still, contribution mo yan sa gobyerno, sa society natin, okay? Lahat tayo magko-contribute sa ating lipunan. Kaya ho, naisipan na yung tinatawag na progressive system of taxation, yan po ay nasa ating saligang batas. Yung sinasabing progressive system of taxation. The higher the income, the higher the tax dapat, okay? Ngayon, yung Train 1, yan po yung nabanggit nating tax table, yan po ay effective na ngayon, ha? In fact, noong January pa yan, 2018. So ngayon 2019 na effective siya hanggang 2022. Pagdating ng 2023, maiiba. Alam niyo ang mangyayari? Bababa yung mga income tax rates. Ngayon ang income tax rates 20, 25%, 30, 32 hanggang 35%. Pagdating ng 2023, bababa. Yung 20% dati, ngayon 20%, magiging 15% na lang. Tapos yung 25% ngayon, magiging 20% na lang. So, napansin nyo, bababa pa nga eh. At yung mga buwis na babayaran, okay, example, kung dati-rate, magbabayad ka ng 30,000 pesos. Pagdating ng 2023, ang basic mo na lang na babayaran is 22,500. Mas maliit pa nga eh. Okay? So, pansinin nyo, nga no, mas maliit na nga ang babayaran, okay? In the hope na yung kikitain kasi ng gobyerno ay gagamitin din sa mga services, public services. Bukod pa dyan, ma-encourage pa yung iba na magbayad ng buwis nila. Kasi nga, mas maliit na ang babayaran nila. Dati-rate, nung wala pa yung Train 1, yung 250,000 mo, tataksan na yun eh. Ngayon, wala nang tax yung first 250,000. Tanong, yan ba ay mahirap sa mahirap? Yan ba ay pagpapahirap sa mahirap? Hindi, di ba? Kasi 250,000 nga, wala kang babayarang buwis, di ba? Alam natin yan dahil marami tayong mga kakilala rin or may mga tao na talagang hindi kumikita ng lagpas 250,000. So imagine kung hindi sila kumikita sa buong taon ng 250,000 at umaasa lang sa mga kaibigan nila, ganyan. Sabihin natin, yung mga sumasideline lang, di ba? O kaya yung mga jobs yung tinatawag na, sige, meron ba tayong racket dyan? Yung ganun lang, di ba? Ang kita nila, panaka-naka lang, di ba? Maliliit. Pag sinumatotal mo yan sa isang taon at hindi lumagpas ang 250,000, wala pa rin silang tax. Yan ba ay mahirap para sa mahirap? Hindi, di ba? Yan ay maganda pa nga, di ba? Pero dati-rate, may buwis yan. Tinanggal na yung buwis. Ibig sabihin, naisip ng gobyerno na okay, maganda nga pala ito, no, para sa mga tao, no. Ngayon sabihin niba, bakit 250,000? Bakit hindi 300,000? Bakit hindi 500,000? Alam niyo kung bakit? Kasi noong araw, meron tayong mga exemptions. Kapag ikaw ay single o kaya married o kaya head of family, para sa mga nakakaalala nito, no, may exemption ka, okay? Tapos, dumating ang panahon na yung batas pinalitan. Pinantay-pantay na lang sila. That was 2006 yata o 2007 or something, ano? Okay, or 2010 pa yata. Okay, ang ginawa na, flat na, across the board, 50,000, 50. So, kung ikaw ay single, meron kang exemption na automatic, 50,000. Wala, aalisin yon, hindi ka babayaran, hindi ka sisingilin. Kumbaga, take home mo yon yung 50,000. Kung ikaw ay head of family, sabi mo, sinusuportahan kang anak, pero wala kang asawa, okay? O kaya may sinusuportahan kang kapatid na may depresya, kahit na or over 18 years old na, meron ka pa rin 50,000 na exemption. Kapag ikaw ay married, ganun din, meron ka rin exemption na 50,000. So, pinantay-pantay na 50,000. Okay. Mag-asawa, 50,000 yung lalaki, 50,000 yung babae, so 100,000 ang kanilang exemptions, okay? Ngayon, kung meron sila mga anak, bawat anak, exemption din, 25,000.
Ang maximum na sinasabi ng tax code natin dati, 4 na anak. So, ibig sabihin, 4 times 25,000, 100,000, di ba? So, ang exemption mo, pag magbabayad ka na ng buwis, may babayaran ka, minus 50,000 para sa husband, minus 50,000 para sa wife, minus 25,000 bawat isang anak hanggang 4 lang. So magkano lahat-lahat yon? 200,000, di ba? Ang exemption mo. Kasi yung husband 50, yung wife another 50, so 100 na yon. Isang anak 25, edi 125. Kung 2 anak 150, 3 ang anak 175, 4 ang anak 200,000 exemption. Okay? So, ibabawas yun. Hindi ka magbabayad ng tax kasi may 200,000 exemption ka. Bukod pa dyan, meron din tayo tinatawag na exemption na Premium on Health and Hospitalization Insurance. Okay? PHHIC. Premium on Health and Hospitalization Insurance. Okay? 2,400 sa isang taon. So, in other words, ang iyong exemption noong araw, bago pa lang yung train law, is 202,500 400 sa isang taon. Okay? May butal-butal pa, di ba? Nung nagdidiscuss yan sa Kongreso, sa Senado, kasi nandun ako, syempre ayaw nila ng math, di ba? Ayaw nila ng, may butal-butal pa, 202,500, di ba? So sabi nila, i-flat na natin na 250,000. Yun ang rason, kaya yung first 250,000, zero. Kasi parang inilagay na nila yung exemption na yon. Okay? Yun nga lang, kung ikaw ay magfa-file ng income tax return, hindi ka na magkiklaim ng additional pa na kasi husband, 50,000 pa, wife, wala na yon. Bakit? Kasi nga yung first 250 mo, exempted na. Yun ang rason kaya naging 250,000. Ngayon, sabi niyo ba, bakit naman ang mga tax rates 20%, 25%, 30 pataas. Yan po ay dahil yung original na tax code natin, ganun din ang percentages. Since nga ang mga tao takot sa numero, ayaw na mag-isip. At saka ang hirap kayo mag-compute nito kasi bawat isang layer, titingnan mo magkano ba ang kikitain ng Pilipinas, magkano mawawala. Pero nyo ang dami nito. So inano na lang nila, kumbaga, sige, stick na lang tayo sa dati na 20, 25, ganyan-ganyan. Tapos ibahin na lang natin yung mga base. Okay? Doon nagkakatalo na ngayon. Doon ang pinag-aawayan na yon pagdating sa Senado. Kaya lang yung iba, since ayaw na mag-compute, sabi na, sige, pwede na yan, okay na yan, ganon. Ang tinitingnan lang nila talaga is, una, ano ba yung tinatawag nating poverty threshold? Ibig sabihin, ano ba yung tinatawag na linya kapag ikaw ay hindi umabot doon, ikaw ay considered poor or mahirap. Kaya nga poverty threshold. Sila yung mga nasa tinatawag nga na laylayan ng lipunan. Okay? Nasa yung mga mahihirap talaga. Okay? 250,000. Tiningnan yan ng Senado. Tiningnan din dyan yung tinatawag na marginal threshold sa negosyo. Kasi may mga negosyo na hindi nagbabayad ng buwis. Maraming dahilan, di ba? Yung iba, hindi naman talaga kumikita ng ganong kalaki. Yung iba naman, talagang ayaw lang magbayad ng buwis, di ba? May mga ganon, di ba? So, naisipan nila na, sige, gawa tayo ng threshold. Na kapag ikaw ay lumagpas dito, magbabayad ka ng tax. Pag hindi ka lumagpas dito, maliit lang ang babayaran mong tax. Okay? Para maipantay ka na rin doon sa mga ordinary na empleyado. Kasi nga, dyan palagi nagtatalo eh. Nagrereklamo yung mga empleyado na mas malaki pang buwis nila kumpara sa mga may negosyo. Kaya para ipantayan, naisipan nila, sige, ganito gawin natin. Yan ang rason, kaya nagkaroon ng threshold. At ang threshold na yan ay nilagay sa amount na 3 million. Ibig sabihin, sa isang buong taon, kapag ikaw ay merong negosyo, okay, o kaya ikaw ay nagpa-practice ng iyong propesyon, yung mga doktor, mga abogado, engineers, architects, nurses. Okay, 3 million ang inilagay. Kasi hindi naman lingid sa kaalaman natin na marami ring mga nagpa-practice ng mga profesyon nila, lalo na yung mga doktor, di ba? Na hindi, sorry po pero ito po yung talagang katotohanan. No? Hindi natin sila sineseparate. Pero ito ay nailathala na sa maraming news reports, di ba? Na sinasabi, may mga doktor hindi nag-i-issue ng resibo. Totoo naman, di ba? Magpa-check up ka, sisingilin ka ng secretary, tapos wala naman resibo. Pag nagbayad ka, consultation, 500, tapos alis ka na, di ba? Hindi mo naman tinatago yung resibo, tinatago mo lang yung reseta ng doktor, di ba?
Kasi yun ang importante dahil gagamitin pag bumili ka ng gamot, di ba? So yun ang nangyayari. Hindi ka humihingi ng resibo. At saka parang tulog mo na rin sa doktor kasi nga yung mga doktor minsan napakatahimik pero naman pag nakita mo nga Facebook kung saan bansa nakakarating. Kasi nga sponsored sila ng mga medtech, di ba? Pag nagbebenta ng gamot, di ba? Ganyan yan eh. Alam ko eh. Kaya ang dami kong kilala mga doktor kung saan nakakarating. Seminar dito, convention dito. Pero pagdating sa bayaran ng taxes, ang liliit ng binabayaran, di ba? Minsan hindi pa nga nagbabayad ng tax, di ba? Sa probinsya naman, minsan ang binabayad sa kanila ay mga manok, di ba? Baka, di ba? Ganyan, no? So marami pa tayong papag-usapan. Ipagpapatuloy po natin kasi 12:30 na po. Magbabalik po ang Tambayan. Muli nating balikan Tambayan sa DWIZ. Sawadika. Sabi ni Miss Annie, amoy Phuket pa nga daw ako. So nakakatuwa po. Hi po Miss Annie at maraming salamat po sa mga iba pang nakatutok na katambay natin at mga kasosyo. Alam nyo ang dami po ninyo at saka kapag naglilink kasi ako, binabasa ko rin sa cellphone kaya nawawala po, pasensya na po si Merlin Yesis, si Liza Jane Batoy, tapos si Cyrene Pablo, si Marichu Basain, of course si Janet Okeda, si Rodolfo Samson, maraming salamat po. Janet Ikeda pala, Macy Sky, etc. Sana nga po bumalik na si Drew may nag-comment dito. Sabi ni Zenaida, hi Attorney Nick, Soul of Light, walang ibang katambay from Hong Kong. Opo, wala po akong kasama ngayon. Pero natutuwa po ako, medyo sumisigla po ako dahil alam ko po nandyan po kayo sa akin para samahan po ako ng isang oras. Medyo mahirap din samahan ako ng isang oras. Sana hindi po kayo mabore sa taxation kasi Tax Wednesday po tayo ngayon. Kaya ako po ay nakasala ngayon on behalf of si Attorney Trixie and Attorney Ahmed na parehong mayroong ginagawa. At si Drew na nagtatampong pururuchkin pa. Okay. Sana Drew bumalik ka na. Alam nyo, tinetext ko nga ho at sa kami na message ko Ewan ko kung ano nangyari sa messenger niya masayang kasama ho siya May nasikaso lang po sila. So, ako pong pansamantalang uupo rito para ipaliwanag sa inyo ang taxation. Kanina po, sa pagpapatuloy natin, kanina ay ating i-discuss ang tungkol sa Train 1. Okay. Ngayon po, so hindi po totoo na pahirap ito sa mahihirap, kaya kagaya po ng ating naipaliwanag na kanina. At alam nyo, isa pang pagbabago, alam nyo po, ang mga income from business, okay, kung kayo ay may negosyo sa Pilipinas, alam nyo, meron na kayong option, may choice na kayo. Dati-rati walang option. Kung ano yung kinikita nyo, titingnan nyo lang yung tax table or tax schedule at doon nyo ibabase ang babayaran ninyong taxes. Ngayon may choice na kayo. Ano ba yung choice nyo? Yun pa rin, titingnan nyo yung tax table. Yun yung isa sa choices nyo. Yung pangalawang choice nyo, titingnan nyo kung magkano ang inyong babayaran pag minultiply nyo ang inyong kinita sa buong taon, yung gross sales o kaya gross receipts sa buong taon gross, walang bawas sa mga kuryente, bayad sa lupa, sa renta, walang ganon, bayad sa empleyado, yung gross, yung total, okay, times 8%. So yung makukompute nyo doon, iko-compare nyo yan ngayon doon sa magkano ba yung babayaran yung tax kapag kayo ay sumunod doon sa tax table. Kung alin na mas maliit sa dalawa, yun ang babayaran ninyo. O di ba mas maganda yon? Kung ano yung mas maliit, yun ang babayaran niyo. Hindi po yan tax evasion, tax avoidance yan. Dahil legal yan. Sinasabi ng batas natin, ng Train 1, meron kayong option. Kung kayo ay may sariling negosyo, self-employed kayo, may negosyo kayo, nag-online business kayo, okay? Pipili kayo kung anong ibabayad ninyo na tax, kung saan kayo mas makakaliit na babayaran ng tax. Kung ibabase ninyo sa tax table or tax schedule, yung nabanggit natin kanina, from 0 to 32%. Later on, magiging 35% yan. Okay? Yung tax table na yon, ikukumpara nyo yan doon sa 8% ng gross receipts or gross sales nyo. Kung mas maliit yung gross sales or gross receipts 8% noon, edi yun ang babayaran yung tax. Kung mas maliit naman ang tax table, yun din ang babayaran yung tax. Kaya lang, eto ngayon syempre hindi naman you cannot have your cake and eat it too, di ba? Yun ang babayaran yung tax, yun ang option ninyo. Kaya lang dapat ang inyong negosyo ay hindi kumikita ng lagpas 3 million pesos. Yun ang sinasabi natin kanina na threshold. Ibig sabihin yung parang bubong na pag hindi ka lumagpas doon, okay, may option ka. 8% ng gross sales or tax table.
Okay? Ulitin ko po yun. 8% ng gross sales nyo or taxable pag hindi kayo lumagpas sa 3 million. Pag kayo naman ay lumagpas sa 3 million, wala kayong choice na. Susundin nyo yung taxable. Okay? Bakit ganon? Kasi kapag malaki na yung iyong kinikita, above 3 million ka na, aba, edi dapat hindi ka exempted. Dapat kung ano yung binabayad mo, pareho lang dapat sa binabayaran ng mga ordinary employees. Kumbaga pinapantay lang kayong dalawa. O di ba makatarungan yon? Hindi na magrereklamo yung mga ordinary employees na mas malaki ang binabawas sa kanila, ang kinakaltas sa kanila. Kung ikaw ay nagne-negosyo at mas malaki naman ang kita mo, 3 million, above 3 million, gross sales sa isang taon, parehong taxable ang titignan ninyo. Pero kung less than 3 million, yung tinatawag na VAT threshold, okay, may option ka. Mag 8% ka na lang or mag-tax stable ka. O di ba maganda yan? Okay. Ngayon, nagbigay nga ng example ang ating Department of Finance noon. Kung ikaw, for example, ay isang call center agent na kumikita sa isang buwan ng 21,000. Okay? Of course, may mga mandatory contributions. Ano ba yung mga sinasabing mandatory contributions? Yan yung mga binabayad sa SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig or HDMF, di ba? At saka mga union dues. May mga kinakaltas ng iyong employer. Okay? So kapag ikaw kumikita ng 21,000 sa isang buwan, sa isang taon, ang total nakikitain mo 252,000. I-add mo pa dyan yung mga 13-month pay mo, at other productivity incentives, mga bonuses mo, okay. So, pag in-add mo yan lahat, may total yan, grand total. Ima-minus mo ngayon yung mga exemptions mo. Ano ba yung mga exemptions mo? Okay, ang exemptions mo, edi yung 13th month pay. Bakit? Kasi dati-rate, exempted yan up to 82,000. Ngayon, ginawa ng 90,000. Di ba mas maganda? Dati, ang ma-exempt mo lang sa bonuses mo hanggang 82. Ngayon, 90 na. So, nasan dyan yung pahirap sa mahihirap? So, magkano ngayon ang babayaran nitong call center agent na ito? Sa isang taon na taxes niya, 0. Okay? Ito pong computation na to medyo mahirap lang sundan, pero ipopost ko po sa aking Facebook para medyo makita nyo po. Screen capture ko. Ipapakita ko rin para masundan nyo, ma-realize nyo na, oo nga no, hindi to pahirap sa mahihirap. Okay? Ganun din kapag ikaw ay school teacher, meron ding mga computations na pinakita ang Department of Finance at mas maliit nga ang kanilang babayarang buwis. Okay? Tapos, ano-ano pa yung mga benefits na nilagay nung Train 1? Okay? Alam nyo, isa doon yung sinasabi nating optional standard deduction. Okay? Yung optional standard deduction, minentain yan, 40%, pero pagdating sa, kung ikaw ay nagpa-practice ng iyong profesyon, pwede mo lang gamitin yan once. Okay? Okay. Ay, isa pa, yung fringe benefits, 'di ba? May mga empleyado na may mga pabahay, 'di ba? Pa-kotse, 'di ba? Meron ganyan, pa-shares of stocks o kaya mga golf shares, 'di ba? Miyembro ng Manila Polo Club, Makati, 'di ba? Mga ganyan syempre hindi natin alam kasi wala naman tayong ganyan Oo, at tayo mga abang lang, sabi nga ni Attorney Trix, aliping na mamahay, 'di ba? So, ganyan lang naman tayo. Pero yan ang tawag dyan, fringe benefits. Okay? Tinaasan na yan. From 32, naging 35%. Okay? Dati 32. Bakit? Kasi nga naisipan nila ng Department of Finance na the higher your ability to pay, the higher your taxes should be. Di ba? Makatarungan lang yun, So, tinaasan na 35%. Ngayon, tingnan naman natin pagdating sa estate taxes. Okay? Sa estate taxes, alam nyo na ginawang 6% na lang. Dati may tax table din yan. Ngayon ginawa na lang 6% ng net assets mo. Pagka may namatay, yung kanyang naiwang propiedad, okay, 6% na lang noon ang tataksan. Hindi na yung tax table. Ang daming binago Pero kapag babayad ka ng 6%, tinanggal na yung kung ano mga deductions, okay? Tinanggal na yan. Sinimplify na. So maraming mga pagbabago ginawa. For example, hindi ka na kailangan magpruweba pa ng funeral expenses, medical expenses. Dati halukat ka ng mga resibo, di ba? Namatayan ka na nga, pupunta ka pa sa mga ospital, kukuha ka ng mga resibo, tapos pupunta ka sa funeral. Ang dami mo asikasuhin, di ba? Hindi ka tuloy makapagluksa ng maayos, di ba? So ngayon, hindi na kailangan yan kasi automatic meron ka ng deduction.
Tinaasa na yung deduction ngayon. Ginawa ng parang 5 million. Okay? So, automatic na yun. So, wala ka ng problema. Dati-rate, yung family home, kailangan patutunayan pa ng barangay chair. Lalo na, paano kung kagalit mo pa yun, di ba? Sasabihin, mag-issue ng certification, di ba? Nasasabihin, family home yan. Paano kung pahirapan ka? Kasi meron ganyan, yung mga barangay chair natin, di ba? Yung mga kapitan, kapitana, pagkaaway mo, dahil nga pagkagabi, nag-videokehan, di ba? Inis na inis ka, di ka makatulog, tapos sabihin, papahirapan ka, humingi ka ng certification, di ka bibigyan, di ba? Inalis na rin yun. O di ba mas maganda? Kung namatayan ka na, hindi mo na kailangan puntahan pa yung barangay engot mo dyan, di ba? Yung mga baranggot, di ba? Mga baranggot, di ba? Mga engot na, hindi naman natin nilalahat, ha? Huwag mo po gagalit sa atin yung mga ibang barangay chair. Mga magagaling talaga, di ba? Nagkataon yung iba kasi gumaganti. Pag hindi nila kasundo yung mga hindi bumoto sa kanila, gaganti yan eh. So, inalis na yan. Tapos ang isa pa, hindi na ikaw kailangan mag-report sa BIR ng within 6 months. Kasi dati-rate, 6 months, dapat magsulat ka, sabihin mo, uy, namatayan po kami, ang pangalan po niya si ganito, mag-attach ka pala ng certificate. Wala nang ganun. O, di ba mas maganda? Ang isa pa, dati-rate hindi mo magagalaw ang iyong mga deposito sa bangko. Pag may namatay, hindi mo magagalaw yan. Kasi alam ng bangko na namatay ang may-ari. Hindi na pwede, di ba? Ngayon, pwede na. Kaya lang, magkakaltas ang bangko. 6% withholding tax. So, pwede ka mag-withdraw. Dati-rati kasi may limit eh. Parang 20,000 lang ang pwede mong alisin. Yun mo, namatayan ka, tapos may babayaran ka, pupunta ka sa bangko, withdraw mo lang doon sa, naipon ng namatay. 20,000 lang. Masasagot ba noon yung kabaong? Di ba kulang pa yun, di ba? Mabuti na lang kung mabait si Mayor at mayroong mga pinapadala, di ba? Eh kung wala, di ba? Patay, di ba? Namatayan ka na, patay ka pa. So, ang mangyayari, saan ka kukuha, di ba? 20,000. Ngayon, inalis na yan. Pwede ka nang mag-withdraw sa bangko, sa deposito nung namatay, pero magkakaltas ang bangko ng 6%. Oo, kumbaga parang advance bayad ng tax. Ngayon, pag nagbayad ka na ng tax, kung yung mga di nagbayad ka na nga in advance. O, di yan maganda, di ba? Mas nakatulong sa iyo. Yan ang kagandahan, at saka hindi na kailangan i-certify ng CPA, maliban na lang umabot ng 5 million. Okay? Dati-rati kasi 1 million. Ngayon, pagka lumagpas ang propiedad ng 5 million, okay, doon palang isa-certify ng isang CPA. So, kita nyo, maraming mga improvements na wala noon. Tapos sasabihin nila, pampahirap na sa mahihirap ang train 1. Kalokohan, di ba? Hindi nila naintindihan. Patanungin ko nga sila, explain yung difference ng non-resident sa resident citizen. O kaya ng mga doing business, not doing business in the Philippines. Yung mga ganyan. Hindi nila alam, nila sasagot yan. Puro mga tarantada. Nagsalita na ako ng gano'n. Nahawa na ako sa kanila. Hindi kasi nakakapag-init talaga ng ulo eh. Yung mga nagmamaru nung mga hindi naman alam ang buwis, tapos naghihirit-hirit ng kung ano-ano, tapos nananakot. Isang pananakot nila, sabi nila, yung inflation tumaas. Tapos prolonged daw yan. Magtatagal, di ba? Kagagawan daw ng train. Di ba may train pa ngayon? Ano na ba inflation rate? 3.8. Bumaba. Nasa target ng President Duterte administration, nasa 10-point agenda program yan. So, nasaan ngayon ang epekto ng train? Wala, di ba? Kasi nga independent ang train sa inflation. Magkaiba yung dalawa. Ewan ko ba kung ba't pinilink nila, makasira lang, may masabi lang, kung ano namang sasabihin nila na puro walang kapararakan. Di ba? Yun ang nakakainis sa kanila. Ngayon, so since pinag-usapan na natin itong train at saka itong estate taxes, okay? Alam niyo po, ang estate taxes ay buwis sa pagtatransmit, okay? Yung pribilehiyo mo na mag-transmit ng iyong properties. Hindi siya buwis sa property mismo, okay? Unlike yung real property tax na binabayad sa mga munisipyo at city hall, buwis sa property mo. Kaya nga, ina-assess muna yung property mo. Tinitingnan, ano bang classification ng property mo? Yan ba ay agrikultura? Ginagamit sa agrikultura? Yan ba ay ginagamit sa industriya? May factory ba dyan? Yan ba ay idle land? Yan ba ay forest land? Yan ba ay commercial na merong mga pinapaupahan mo sa iba't ibang mga negosyo? O yan ba ay residential lang? Nakatira ka lang dyan? Tinitirhan mo lang? So, iba-iba.
kina-classify muna. Pag na-classify na, saka i-assess, may assessment value. Tapos titingnan ngayon kung magkano yung ibabayad mo sa property mo. Yan ang real property tax. Pero ang estate tax, ang pribilehiyo na mag-transmit ka, na ipasa mo ang iyong propiedad sa mga tagapagmana. At yan ang naging paksa noong tinatawag nating tax amnesty law. Kakatanggap ko lang nitong mensahe nitong si President Duterte. Ina-address niya to sa Speaker of the House, si GMA, Gloria Macapagal Arroyo, at saka sa Ladies and Gentlemen of the House of Representatives. Nito lang February 14, 2019, nakakatanggap ko lang sa kanya. Inilagay niya rito yung mga explanation niya, mga comments niya tungkol sa pag-veto niya ng ilang probisyon. Okay? Ito po ay upload ko rin po dun sa aking Facebook Live para mabasa ninyo ang mga rason ni Presidente Duterte. At tiningnan ko po siya. At binasa ko siyang maigi. Nakalagay dito, meron siyang direct veto, tinanggal niya talaga. Example, nagre-require kasi, okay, na magsumite ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, SALN, okay, ang lahat na mag-a-avail ng amnestiya, yung General Tax Amnesty. Ibig sabihin ng General Tax Amnesty, hindi ka nakapagbayad ng buwis, income tax, hindi ka nakapagbayad ng VAT, okay, hindi ka nakapagbayad ng kung ano-anong mga taxes, percentage tax, ganyan-ganyan. May general tax amnesty raw na ibibigay sa'yo. Ibig sabihin, pag nagbayad ka ng ganitong amount, forgive and forget na. Kung ano yung mga hindi mo nabayaran ng 2017 pabalik, bali 2017, 2016, 2015, hanggang 19 kopong-kopo, hindi ka nakapagbayad, forgive and forget na. Basta't magbayad ka lang ng buwis na ganito. Pero magsasumiti ka ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o yung SALN. Pero ang nakalagay dito kasi, pag nag-submit ka, yun na yun. Okay? Yun na yun. Anong sabi ngayon nito si President Duterte? Sabi niya, ang comment niya, bakit napaka-absolute? Pag mag-submit ka ng SALN, kahit na fabricated ang mga nilagay mo dyan, hindi pwedeng questionin. Di ba hindi maganda? Kasi mali natin kung totoo pinagsusulat mo roon. Tapos pagka nagbayad ka, automatically forgive and forget lahat. Kahit na wala kang binayaran taxes dati, hindi nakikilatisin yan. Yan ang ginawa ng Kongreso. Ang sabi ni President Duterte, hindi tama yan. Sabi niya, it is meant to give, sabi niya yung tax amnesty program is meant to give the taxpayers a fresh start. So kinakailangan daw na magkaroon ng i-lift yung bank secrecy law natin para yung mga gumagawa ng katiwalian mabuko na. Sabi rin niya, i-include dapat yung automatic exchange ng impormasyon at maglagay ng safeguards para nga naman yung idedeklara mo sa iyong SALN ay totoo. Kaso doon sa batas kasi walang ganun, basta nagsumiti ka, yun na yun. Walang question pa. Ayaw ni President Duterte, sabi hindi pwedeng ganun kasi maraming makakaligtas maraming mandaraya. Kita nyo ang ganda ng kanyang layunin. So yun ang sinasabi niya, kaya niya vinito yung programang yung tax amnesty na yon. Program, meron siyang inalis. Ganun din naman sa estate taxes, inalis din niya yon. So makakabuti yan sa Pilipinas kasi nga tinanggal niya yung mga ganung mga katiwalian o posibleng panggalingan ng korupsyon. Tinanggal niya. Kasi tas sinisisi nila, wala daw, lalo na ito si Gilagid. May tumatakbong Gilagid, di ba? Humihirit-hirit siya na sinasabi niya, ang maganda lang daw na ginawa ni Pangulong Duterte, yung ginawang non-smoking. Napakaulol, di ba? Di ba, hindi tama? Dahil eto nga lang, kita mo, ang ganda nitong pagkakagawa niya nito kasi yung mga magtatago ng kanilang mga kinurakot o yung mga magtatago ng kanilang mga katiwalian, magsusumite lang ng SALN, i-invento lang, sabi niya, 10 million lang ang property ko, kahit na 100 million, lalagay niya 10 million. Ang liabilities ko ganito lang, i-declare niya ganito yung net. Yung net, doon ibabase ngayon yung tax amnesty na 6% or something, may rates Hindi na pwedeng questionin yun, kumbaga absolute truth na daw yun. Sabi nito, Tete, wait, no, hindi pwede yan. Kasi, paano kung niloloko mo ang gobyerno? O di ba tama yun, yung ginagawa niya? Tapos sabihin, wala daw ginagawang matino, tapos meron pa isa, humihirit na magtrabaho daw ang Pangulo natin. Di ba may humihirit na gano'n na
na taga-kongreso na magtrabaho daw. Sino kayang nagtatrabaho at sinong hindi nagtatrabaho? 'Di ba? Yun na lang ang tanong diyan eh. So sana bago sila magmarumarumaru diyan, tingnan muna nila kung ano sinasabi ng ating batas. Okay. So maganda ho yung layunin ni President Duterte dito sa pag-veto niya ng mga probisyon ng ating tax amnesty law. Ito po ay ika-copy-paste ko at i-upload ko, ayusin ko lang, ilalagay ko po sa Facebook para malaman ninyo lahat yung katotohanan. I-like nyo siya, i-share nyo lang po siya. Ngayon, sa usapang na negosyo pa rin, okay? Okay. Meron din tayong tinatawag na bago, mainit-init pa, fresh from the oven. Okay? Etong Republic Act 11232 o yung tinatawag na Revised Corporation Code. O, di ba? Ang ganda, Revised Corporation Code para sa mga gustong magtayo ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng isang korporasyon. Okay. Siyempre, makapal itong batas nito eh. Ilang pages ito? 4 pages. Biro nyo ito. Yung mga nanonood sa FB natin, ang kapal oh, kita nyo. Legal size pa, ang liit pa ng font. Binasa ko siya. Kasi pinalitan nito yung dating corporation code natin. Okay. Siguro, i-highlight lang natin, ano ba yung pinaka-importanting sinabi dito? Okay. Dati-dati, pag magtatayo ka ng korporasyon, kailangan 5 incorporators. At least 5 kayo. Okay. Ngayon, pwede nang isa lang. 1-person corporation. Dati-dati, pag nagtayo ka ng corporation, ba ilalagay mo, kunyari, Winner Corporation, ayan. O kaya Winner Incorporated, di ba ganyan, ano? O kaya Winner and Company Inc., di ba? O kaya Winner and Company Incorporated. So, gano'n. Palagi may nakakabit, Inc., Incorporated, Corporation, para alam na korporasyon yan. Ngayon, pwede nang magtatayo ka, kunyari, Winner, OPC. OPC na. Ano ibig sabihin ng OPC? Ibig sabihin yan, 1-person corporation. Ibig sabihin, mag-isa lang siya. Pwede na ngayon. Kasi yung iba nahihirapan maghanap ng, uy, samahan mo ako, sosyo ka naman, di ba? Kadalasan pa, dami. Di ba? Kukuha sila ng, kunyari, pangalan mo, pirma-pirma ka lang dyan, pero actually sa akin magagaling lahat ng pera. Naisipan ng natin, kongreso na, teka, para maiwasan na yung mga ganyan dami, pwede na mag 1-person corporation. Itinulad to sa ibang bansa mga ibang jurisdictions, meron tinatawag kasi na LLC, Limited Liability Companies. Okay? Ibig sabihin, kahit mag-isa ka lang, pwede ka magtayo ng sarili mong negosyo. Kapag nalugi yung korporasyon mo at may mga sisingil sa iyo, mga pautang, okay, mga nagpautang, mga creditors mo, sisingilin ka, kung magkano lang yung investment, yun lang ang iyong pananagutan. Hindi pwedeng habulin ang iyong mga personal na mga properties. Mga ari-arian mong personal, hindi na pwedeng habulin. Yan sa ibang bansa. Sa atin kasi dito, pwedeng pati mga personal properties mo managot kapag meron ka mga pinagkautangan na hindi mo mabayaran ng korporasyon. Kaya nga, di ba, may mga kwento sa mga teleserye natin, di ba? Yung biglang naghirap ang pamilya kasi hindi nagbayad ng kung ano-ano yung tatay, yung nanay, di ba? Tapos pagising na lang nila, sa barong-barong na lang sila titira, di ba? Mga ganyan, di ba? So, para maiwasan daw yan, sabi, pwede na daw mag 1-person corporation or OPC. So, yan ang pinakamahalagang pagbabago nitong Revised Corporation Code. Ang isa pang pagbabago, inalis na rin yung 50 years na buhay ng isang corporation. Dati kasi maximum 50 years. Pwede mong i-renew for not more than how many years every time. Kaya nga yung ABS-CBN, di ba? Magre-renew na naman ang prangkisa nila. Magpakatino sila. O kita niya, nagpakatino, nagbayad ng buwis, di ba? Pero niya, kung hindi pa talagang magiging strong ang isang namumuno sa atin, walang magbabayad ng buwis, di ba? Ang Mile Long, di ba, nagbayad ng buwis yung mga Prietos. Sa kanila yata yan, di ba? Nagbayad sila. Etong ABS-CBN, nag-compromise, okay? Nag-compromise. Of course, nasa batas yan. Yan ay, wala rin kinalaman man talaga si President Duterte. Kaya lang mandate niya na ayusin natin ang gobyerno kung gusto natin lahat tayo mabuhay pa at lahat tayo, mga anak natin at po, magiging proud na Pilipino sila. Kasi parang nakakayang sabihin Pinoy ka, di ba? Sa ibang bansa kasi corrupt, di ba? Ganyan. So, tinanggal na yung term na sinasabi na 50 years. Ngayon, pwede lang perpetual in existence. Ibig sabihin, pay forever. Yun ang sabihin noon. So, magtatayo ka ng korporasyon, hindi na kailangan na 50 years lang. As long as nag-exist ka, nagbabayad ka ng buwis, nag-ooperate yung kumpanya mo, pwede ka nang mag-operate ng operate. Wala nang limit.
kung ilang taon. Di ba maganda rin yan na nangyari? So, hindi na kailangan renew ka ng renew, submit ka ng submit. Okay. Kaya lang, yung one-person corporation na basa ko, hindi pala sa lahat ng businesses pwede. May mga selected businesses lang na pwede. Okay? For example, kung ikaw ay bangko, hindi pwedeng one person. Kailangan talaga 5 pa rin. Okay? Kung ikaw ay nasa insurance business, kailangan pa rin pala 5 kayo. Okay? Tapos may mga, kunyari, GOCCs kayo, kailangan pa rin 5 kayo. 5 na tao magtatayo ng korporasyon. Pero pwede na ngayon, yung sinasabing one-person corporation. At pwede na rin ngayon mga teleconferencing pag nagmi-meeting. Kasi dati pag may-meeting, lahat kayo nandyan. Minsan, syempre alam niyo naman yung mga mayayaman, wala naman sa Pilipinas yan, di ba? Kung saan bansa yan, di ba? Ang hirap pagsamasamahin sa mga stockholders meeting. Ngayon, pwede na raw. Pwede na magkakaroon ka ng video calls, kaya teleconferencing. So, yan ang mga kagandahan ng ating batas. Naku po, inabot na naman tayo ng 1 oras. Kaya naubos na naman. Maraming salamat po mga katabay at kasosyo sa pagsubaybay at pagkasama sa akin sa 1 oras na naman edisyon nitong Tambayan. Magkikita po muli tayo bukas dito po sa Tambayan. Sana po ay makasama natin on behalf of Attorney Trixie, Attorney Ahmed at Drew Olivar. Ako po si Attorney Nick Nangit. Maraming salamat po. Tambayan sa DWIZ.